Hebreo naman po tayo, no? Ang sulat sa mga Hebreo. Konting background lang mga kapatid. Dito, meron kasi ditong background. So, ang sabi po dito, no, itong sulat na ito ay para po dun sa malapit na magsuko ng kanilang mga pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Na nalalapit na nga po silang manumbalik, no? Doon sa paniniwala at gawin nila yung dating relihiyon, 'di ba, ng kanilang mga ninuno, yung Judaismo. So, itong liham na ito ay para makapagpanumbalik sa kanila at makapagpalakas sa kanila espiritual. 'Di ba? Ang mga nandito po, 'di ba, nasulat po nung may akda nito, nung sumulat sa mga taga-Hebreo, ay ipinakilala po ng lubos-lubos ang Panginoong Hesus. Binigyan niya ng diin. Ayan no, binigyan niya ng diin na ang Panginoong Hesus ay higit sa mga propeta. 'Di ba? Yan po kasi ang pinapahayag nga ng mga Hudyo noon na siya'y propeta lamang. Ngunit ito sa sulat sa mga Hebreo, binigyang diin na siya'y higit pa sa propeta. Maging sa mga anghel, siya ay higit. Dahil hindi siya creation, siya ay Diyos. 'Di ba? At maging mas higit siya kay Moses. Yan po kasi 'di ba yung mga Hudyo nga, dahil nga po yung Old Law, si Moses ang nagsulat nun, 'di ba? Utos ng Diyos na isulat niya yun. Si Moses yung mas pinapahalaga nila. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, binigyang diin na siya ay masigit kay Moises, na dapat mas paniwalaan. At dito sabi nga po, no, pagiging higit ng pagkapari, pagiging punong pari ng Panginoong Hesus kaysa sa mga paring Levita. Hindi siya nakasunod doon sa pagkapari ni Aaron, 'di ba? Na exclusive lamang sa lahi ng mga Levita. 'Di ba siya nga po is high priest in order of Melchizedek. Ibig sabihin wala pa po nung time na 'yon. Wala pa po nung time ni Abraham, kasi nung time ni Abraham ang high priest si Melchizedek na nagpo-foreshadow sa Panginoong Hesus. Wala pa nung Israel. So, ibig sabihin, yung pagkapunong pari ng Panginoong Hesus na nakasunod kay Melchizedek, ibig sabihin, hindi lang exclusive dun sa mga Israelita noon, kundi sa lahat. Kasi wala pa pong Israel noon eh. So, yun po yung ibig sabihin na ang Panginoong Hesus na punong pari, hindi lang exclusive sa isang lahi, kundi sa lahat. 'Di ba? Ano na nga po yan eh, break niya na nga po, tinor niya na yung veil ng pagkakabaha-bahagi, wala nang klasifikasyon, nor Jews nor Gentile. Nor slave, nor free, nor female, nor male. Pinag-isa niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na sinakripisyo niya, 'di ba? Bilang kapatawaran ng ating pagkakasala. Na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya ay pakikipag-isa po natin sa kanya. At madagdag niya tayo, mapunta niya tayo dito sa kanyang kaharian. Diba? So sabi din po dito, lastly, pagiging higit ng sakripisyong inihandog ni Kristo sa sanktuaryo sa langit kaysa sa maraming handog na hayop ng mga paring Levita. So yan po yung konting background no, regarding po dito sa bagong ating topic, no? Sa sulat sa mga Hebreo. So tayo po ay mag-start na. Ang ating topic po ay chapter 1 mga kapatid. Ayan. So, ang title po nito ay Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, pinapahayag nga po dito no, sa unang bersikulo mga kapatid na nung Old Testament, nagpapahayag ang Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Sabi nga po no, sa Amos, basahin po natin. Yan. Sabi po dito, Amos chapter 3. Renedi ko na po mga kapatid para hindi na tayo maghahanap. No? Sabi po dito, no? Amos chapter 3 verse 6 to 8. Hihipan ba ang trompeta sa isang lungsod? At ang taong bayan ay hindi matatakot? Sasapit ba ang kasamaan sa lungsod malibang ginawa ito ng Panginoon? Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin maliban kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ang leyon ay umungal, sinong hindi matatakot? Ang Panginoong Diyos ay nagsalita, sinong hindi magsasalita ng propesiya? So pinapahayag po dito na palagi po na inihahayag ng Panginoong Diyos ang kanyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na propeta noong Old Testament. Bibigay po siya ng mensahe ng babala
para po dun sa mga Israelita. Maging nga po dun sa mga karatig na bansa. Na before po niya ibuhos yung kanyang kaparusahan o kanyang galit, nagbababala po siya. Diba? Na para yung mga makikinig at susunod doon sa mga pinahayag o ipinopisay po ng mga propeta na galing po sa Panginoon, ay hindi po sila mapahamak. Diba? At doon naman po sa mga i-ignore lamang at hindi makikinig, hindi susunod doon sa mga sinasabi po ng mga propeta na galing sa Diyos, sila po ay wala nang may pangangatuwiran. Dahil in-inform na po, in-aware na po sila ng Diyos na gagawin niya iyon ahead of time. Lagi pong ganyan ng Diyos. Diba? Para nga po, doon sa mga makikinig, hindi sila mapapahamak. Pero dahil doon sa mga hindi makikinig at hindi susunod, ay yung kapahamakan na nakaabang sa kanila, yun po yung tatamasain nila. Yun po yung kakaharapin nila. Diba? Napakabuti po ng Diyos na pinapaalam niya po muna before niya ibuhos. Kasi nariyan, meron at merong susunod, meron naman pong hindi susunod. Diba may free will po ang tao. So tulad nga din po, no, sasabi sa Sekaraya. Yan, basahin din po natin, no, Sekaraya 7. Yan, sabi po dito, Sekaraya 7 verse 11 through 14, ang sabi po dito, ngunit sila'y tumangging makinig. Ayan po yung sinasabi natin kanina. Itinigas ang balikat at tinakpan ng kanilang mga tainga upang huwag silang makarinig. Kita nyo po yung katigasan ng mga tao. Diba, noong una pa lang, matigas na po talaga ang puso ng mga tao. Maging ngayon, sa generation ngayon, mas higit pang matigas. Pinakikitaan mo na, binibigyan mo na ng babala. Pinahayagan mo na ng katotohanan, but still, ito yung ginagawa nila. They ignore God. Ni-ignore nila yung pagkatok ng Diyos sa kanilang mga puso. Kasi ang tao, takot magbago, takot harapin ang katotohanan. Napaka-traditional ng mga tao to be transitional. Ayaw nila magbago eh. Kasi sanay na sila sa kasarapan o convenience ng buhay nila ngayon. Pero ang hindi nila alam, sa pagdating sa na darating ng Panginoon, doon na lamang nila marirealize na totoo pala ang lahat ng pinapahayag ng mga lingkod ng Diyos. Na sana pala nakinig sila. Diba? Di sana sila mapapahamak. So po dito, no, pinatigas nila ang kanilang puso upang huwag nilang marinig ang kautusan at ang mga salita na ipinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa mga unang propeta. Kaya't dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo. At nangyari na kung paanong siya'y tumawag at hindi sila nakinig. Kaya't nang sila'y tumawag, hindi ako nakinig, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ikinalat ko sila sa pamamagitan ng ipo-ipo sa lahat ng bansa na hindi nila kilala. Kaya't ang lupain na kanilang iniwan ay napabayaan. Kaya't walang tao na napaparoon pa rito at ang magandang lupain ay napabayaan. So yan po, no, mga kapatid, na sa kanilang pagmamatigas ng kanilang mga puso at ng kanilang mga ulo, nung binuhos na ng Panginoon ng kanyang galit, diba, hindi sila nakinig eh. Na nagsabi na ang Panginoon ng babala niya. Diba, nagpaalam na siya ahead of time. Pero ito pa rin yung ginawa nila, hindi sila sumunod, hindi sila nakinig, hindi sila nagbago. Ang sabi nga po din dito, no, katulad nung binanggit dito sa Sekaraya, na binanggit din po sa Matthew chapter 10:33 at sa 2 Timothy 2 verse 12. Nasa kung papaano na ikinaila nila at hindi nila pinakinggan ng Panginoon ay ganun din ang gagawin sa kanila ng Panginoon. Diba nga pong sabi ng Panginoon, remember, nasa Kanya ang paghihiganti. Kung ano ay tinanim mo ay siya mong aanihin. Kung ikinaila at hindi nila pinakinggan ng Diyos, hindi rin sila papakinggan ng Diyos. Diba mga kapatid, yan po yun eh. What you sow is what you reap. Yun lang po. What comes around goes around. Kung ano talagang ginawa mo, siya ding matatamasa mo. Kung ikaw naman ay nakinig at sumunod, tatamasain mo ang kaligtasan, kapatid. Yan po yun. Hello po, Nanay Ali. Blessed afternoon.
Kung ano po yung nangyayari noon dito sa ating mga nababasa ay siyang nangyayari lamang po this generation. Na kung paanong ipinadaan ng Panginoon ang kanyang mensahe at babala sa mga propeta ngayon, this generation sa kanyang mga lingkod, tayo po na inatasan niya, tayong niliwanagan niya at inatasan niya maging salt and light at hindi makiisa dun sa ginagawa ng mga makamundong tao. Tayo po yung mag-i-spread ng image niya. Tayo yung magpe-preserve ng truth. Kasi nga po, outside of the Lord Jesus Christ is all lies and deception of Satan. Kaya kung wala ka sa presensya at otoridad ng Panginoon, you are risking your life. Not just here, but your eternal life. Mga kapatid. So sabi nga po dito, no? Ayan, no? Sabi niya, ito yung kaparusahan, no? Nung dati, kinalat niya yung mga tao. Nang sa gayon, nung kinalat niya, pinasakamay niya sa mga kaaway, mga karatig na mga lugar, na mga kaaway ng mga Israelita, yung mga iba po dun na nakabalik mula dun sa pagkaalipin nga po, katulad dun sa Babylon, exile, is sumunod na sa Panginoon. Di ba matuto na sila? Doon sa kanilang mga pagkakamali, yan ang gusto ng Panginoon. Na yung binibigay niya ngayon na disiplina sa mga tao ay magkaroon ng resulta. At hindi yung mas lalala ka pa, yung mas magiging matigas ka pa. Kasi po yan yung ginagawa ng kaaway, patuloy niyang binubulag ang mga hindi sumusunod sa Diyos. Kasi may hold si Satan doon eh. Yung kanilang pamumuhay sa kasalanan, yun ang hold ni Satan. Kaya nga po, iniiwas sa tayo ng Panginoon dyan. Diba? Tayo yung magpakumbaba, tayo ay lumapit sa Diyos, magpalinis na, maghingi na ng tawad sa ating mga kasalanan at magbago, lumakad na ng tuwid sa Kanya. Yan ang Kanyang kalooban at hindi bumalik muli dun sa ating dating gawain. Kasi dyan nagkakaroon ng hold si Satan sa ating buhay. So sabi nga po dito, no, ano nyo po, nagigets nyo po yung pattern na nagpapahayag ang Panginoon noon sa mga propeta na nasabi nga po dito sa verse 1, noon sa mga propeta, ngayon sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga servants tayo. Na hindi lamang para mataniman sila ng kingdom gospel, ng mensahe ng Diyos, mensahe ng kaligtasan, ay at saka para wala na silang maipangatuwiran. Pagkaharap na nila ang Diyos sa Great White Throne Judgment. Wala silang maipangatuwiran na hindi nila narinig ang katotohanan, na hindi nila narinig yung mensahe ng Diyos. Na paulit-ulit na nga pong binibigay ng Panginoon sa iba't ibang kanyang mga servant. Pero sa dami-dami ng pinadala niya, hindi pa rin po nakikinig ang mga tao. Diba? So yun din po ang intensyon ng Panginoon. Para sila ay wala nang maipangatuwiran. Para pag binuhos na niya ang kanyang galit, yung kanyang wrath sa mundong ito, ay masasama yung mga hindi nakinig at hindi sumunod sa kanyang will. 2 Peter chapter 3, pagsusunog. Langit, lupa at mga tao na nakadisobey sa kanyang will. Yan po yung wrath. Lagi pong pagmamahal ang nauuna. Love warns before judgment falls. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Na warningan tayo before niya ibuhos yung galit niya. Diba? So tayo po ay dapat maging sensitibo. Yung ating mga tenga, be sensitive dun sa mensahe ng Panginoon, dun sa boses ng Panginoon. Diba? Yan po yung tunay na tupa niya. Once siya ay nagsalita sa truth sa kanyang mga lingkod, sila'y nakikinig, sila'y susunod. Hindi katulad ng mga kambing, mga goat, ay matigas ang ulo. Hindi makikinig bagkus, lalo pang lalayo sa Diyos. Sasabihin, hindi matagal pa yan. Yung mga scoffers, hindi matagal pa yan darating. Gawin muna natin yung gusto natin. Katulad ng 5 foolish virgins. Ganyan po yan, nagpakampante sa mundo kasi akala nila matagal pang darating ang Panginoon. Nung dumating yung Panginoon, dun lamang sila nagkanda kumahog na magbago. Dun lamang sila naghahanap ng extra oil para sa lampara nila. Dun sila kumuha sa mga maling katuruan, mga taong nagtuturo ng mali. Di lalo pa silang napahamak. Diba? Yes, Nanay Wilma, yung mga tao na naglilin lamang sa own understanding nila at sariling mga kaalaman nila ay nangapapahamak.
Kasi ang kaalaman, katuruan dito na natutunan natin sa mundo ay foolishness sa Diyos. Yan nga po yung ginagamit niya eh. Diba? Kailangan nating maging mangmang para maging humble tayo, para mapunan tayo ng kaalaman at karunungan galing sa Diyos. Sa Kanya po tayo aasa. He is wisdom. Lord Jesus Christ. Para yung wisdom, yun yung isisik natin. Yun yung hihilingin natin na magkaroon tayo. Para tayo'y maligtas. Kasi kung sarili nating wisdom, sabi nga po, Proverbs chapter 1, verse 7, kung di ako nagkakamali. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So mauuna po dapat na magkaroon yung fear natin sa Diyos. Sabi nga din po yan sa Isaiah 11, na yung nalulugod siya doon sa mga may takot sa Kanya para siya ay masunod. Doon po kasi nagsisimula, once na meron ka ng takot, doon na po papasok yung kikilalanin mo na siya sa Kanyang salita. Doon na papasok, nababasahin mo na yung Kanyang mga salita para nalalaman mo kung ano yung mga nakalulugod sa Kanya at kung ano yung kinagagalit niya para naiiwasan mo. Para hindi mo masasaktan ng Kanyang damdamin kasi mahal mo siya. Sabi niya, kung ako'y mahal mo, susundin mo ang aking mga utos. Paano mo masusunod ang Kanyang utos kung hindi ka nagbabasa? Diba? Kailangan magbabasa po tayo mga kapatid. Kasi ang Panginoong Hesus po ito eh. Ito po, nandito na lahat ng kailangan nating malaman para sa ating buhay dito at paghanda para sa ating eternal life. Ito nga pong buhay natin sa mundo ay training ground lamang for our eternal life. Hindi will ng Panginoon na magpakasasa tayo dito sa ating mga worldly and fleshly desires. Tayo na hindi taga rito, diba? Tayo'y napadaan lamang dito. Tayo ay para kilalanin ng Diyos, mapagbalik loob yung ating mabuting relasyon sa Diyos na nawala nga po dahil sa kasalanan. Diba? Yan po yung will ng Panginoon. Na tayo maihanda, tayo'y mapabanal, tayo'y matransform sa wangis ng Panginoong Hesus. Para sa pagbabalik niya, tayo'y karapat-dapat na. Wangis na ng Panginoong Hesus para Kanyang kunin, isama kung saan siya naroroon. Diba? So sabi po dito, no? Verse 2 po tayo mga kapatid. Yan. Pagpatuloy natin, no? Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na Kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. So, mga kapatid, no? Nababasa nyo naman po dito sa salita ng Diyos yung the law and the prophets. So kung dati po, ito sa Old Testament, no, the law and the prophets, ibig sabihin po ng the law and the prophets, yung law, yan po yung Torah. Yan po yung 5 books na sinulat ni Moses. Yan po yung Old Law. Tapos yung mga prophets naman po, yan sabi nga yan sa verse 1, through mga prophets nagpapahayag ang Panginoon, kaya yung mga prophesy nila na isulat dito sa ating mga nababasa sa Old Testament, yan parehas na yan, the law and the prophets, yan ay finulfill ng Panginoong Hesus nung sa New Testament. Ayan po yung pinapahayag dito sa verse 2. Na kung noon, mga propeta, ngayon, nung New Testament naman, sa pamamagitan ng anak. Diyos na nagkatawang tao, reveal ang Ama na hindi nakikita, unseen, invisible. Pinakita ngayon sa sangkatauhan sa pamamagitan ng anak. Dahil ang anak lamang ang makapagko-contain ng presensya ng Ama. Kasi wala nga po talagang makapagko-contain ng presensya ng Ama. Kasi po, grabe, kahit sa highest of heavens, hindi siya makontain. So sa pamamagitan lamang ng anak. God, iisa po sila, God revealed in the flesh, nagkatawang tao. At rinibil ang Ama, rinibil ang Kanyang sarili bilang Diyos sa sangkatauhan in a form of a servant. Ayan po yan. Na siya, di ba, siya na mismo ang nagpahayag at nagsalita sa kanyang mga tao noon, di ba? Blessed are those yung mga nakasama niya mismo, yung mga talagang nakita siya in the flesh. Grabe no, kung nabuhay na tayo no, nung panahon na yun, sobra-sobra ang ating kagalakan. Diba? Pero may purpose ang Diyos kung bakit ngayon tayo ipinanganak sa generation na to. Kasi kung noon, ang mga nagamit niya nga po, yung mga propeta, yung mga apostol, diba? Ngayon, tayo ngayon yung nagagamit niya. Mga lingkod niya. So,
Nireveal nga po niya ang Ama sa atin, di ba, sa sangkatauhan sa pamamagitan po ng anak, na by Him, through Him, and for Him nalikha ang lahat. Yan po sa tatlong yan. By Him, ibig sabihin, siya mismo. He is Creator. Malalaman niyo po yan sa mga succeeding mga mababanggit natin. He is Creator Himself, ang anak. Diba? At through Him, sa pamamagitan niya, dahil siya ang Word. Siya ang Word, siya ang salita. Sa pamamagitan ng salita, nalikha ang lahat. At ibig sabihin din ng for Him, ito po mga kapatid, na lahat ng nalikha at lahat nung mga ibinigay ng Ama sa anak, di ba, na topic po yan ni Sis Angel, John chapter 17, na ipinapanalangin po ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga ipinagkaloob ng Ama sa Kanya upang maalagaan, upang mapuspos ng katotohanan at mapabanal. Yan po yun sa John chapter 17. At maisama ng anak papunta sa Ama. Sa kanyang pagbabalik. Sa final plan of redemption sa redemption na pagtutubos. Sa kanyang second coming. So yan po yan mga kapatid. Na sa pamamagitan nga po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, yun po yung pakikipag-isa natin. Yun yung way para maka-abide po tayo sa Kanya. Diba siya po yung vine ng Panginoong Hesus. Puno, tayo po yung mga sanga, mga branches. So ang way po para madugtong po tayo sa vine or sa puno ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ang pananampalataya ay hindi po basta-basta lamang. Sabi po sa Romans, sabi po doon, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So ang pananampalataya daw po pala ay manggagaling sa kanyang salita dahil siya po iyan. Hindi po pwedeng sabihin mo na ikay may pananampalataya pero wala namang pagbabago sa buhay mo, wala ka namang pagsunod. Ang sabi po doon 1 John, ang mga taong ganun ay sinungaling. Diba? Kailangan po may ebidensya yung pananampalataya mo. Diba, sabi nga po ng Panginoon John chapter 15, ang mga hindi magbubunga ay puputulin sa puno at itatapon sa apoy. Yes, John chapter 1, Sister Ren. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. Yan po yan. Pag sinabing Panginoong Hesus, automatic word of God. Kaya po, hindi ka dapat nabubuhay, kapatid, sa araw-araw na hindi ka kumakain o nagbabasa ng kanyang salita. Kasi ang sabi nga po niya, a man shall not live by bread alone, sa pisikal na pagkain, kundi sa salita na nanggagaling sa bibig mismo ng Diyos. Ito po yun, kanyang salita. So ang sabi po dito, napakabuti po ng Panginoon na siya na po mismo ang bumaba at nagkatawang tao at inilapit na po mismo ang kanyang kaharian na mula sa langit, ibinaba niya po dito sa lupa. Yun na po yung kailangan nating isik, kingdom of God, hindi relihiyon. Mga kapatid, bit-bit ng Panginoon ang kaharian. Never po siyang nag-preach ng relihiyon. Hindi katulad ng mga relihiyosong taong mga Pariseyo at Saduseyo na hindi nga po nila matanggap-tanggap yung bagong katuruan kasi nga po luma pa yung kanilang paniniwala. Kailangan mong itapon empty your cup para mapunan ka ng Diyos ng katotohanan para masunod mo siya. Wala pong religion, kapatid. Kingdom of God po tayo. Yan ang bit-bit ng Panginoong Hesus. Pag binasa mo, 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Brother Daniel? Yung dun sa new wineskin. Yes, amen. Matthew 7 ba yun, brother? Matthew 9 ate yun. 9 yun, Matthew 9. So, ang bagong alak, which is yung bagong katuruan, bit-bit ng Panginoong Hesus, ay dapat mailagay dun sa new wineskin at hindi dun sa mga luma. Kasi kapag luma na nga po yung wineskin, pag yun ay linagyan pa ng bagong alak, since na-stretch na po yung wineskin, yung sisidlan, hanggang pag binilagyan siya ng bagong alak sa sabog, mag-i-stretch hanggang sumabog. Masasayang. Diba? So, ang pinapahayag ng Panginoon doon ay yung kanyang pinapahayag, yung bagong katuruan, new covenant.
new law, spiritual na po, hindi na physical, ay dapat sa bagong din pong sisidlan, bagong kaisipan, new creation na dapat, kapatid. Kasi kung luma pa, katuruan pa ng mundo, yung nasa isipan mo, slavery mindset ka pa, worldly mindset ka pa, matatapon, hindi mo talaga matatanggap katulad ng mga Pariseyo. Ang mangyayari lang yan, masasayang. Hindi nga matatanggap. Pero kapag new creation na, kingdom mindset na, yung kanyang sisidlan, new creation na, matatanggap. Maisa sa buhay. Mare-reflect ngayon yung kanyang katuruan. Di po ba? So, dito po tayo sa chapter, sa verse 3 na. Ayan, sabi po dito, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. So dito po sa verse 3 mga kapatid, basahin po natin, nandyan din po yan sa Kolosas. Yan, sabi po dito no mga kapatid, sapagkat sa kanya ay naninirahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. At kayo'y napuspos sa kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. So ang Panginoong Hesus na nasabi nga po dito sa nabasa natin sa verse 3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tunay na larawan, imahe ng kanyang likas. Nasabi nga po dito, no? Ayan, sapagkat sa kanya'y naririrahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Dahil siya ay Diyos, mga kapatid. At sabi nga rin po yan, no, dito rin sa Kolosas, mga kapatid. Nandyan po yung buong explanation. Nasa 1, Kolosas 1, verse 15 hanggang 23. Basahin natin ang buo. Ate, Ibitag sama mo yung gamit sa natin, mga kapatid, ha? Romans 8, ate. Brother? Yung sa Romans 8, chapter 34. Sama mo rin siya. Connected din siya dyan. Ay, sige, brother. Basahin mo nga, brother, para ano natin. Isama na natin ngayon. Ate, sige. Wait lang. Hanapin ko lang yung, ano. Sige, after nito, brother, sinabi nung dito- Colossus, basahin natin. Sige, ate. Go po. Ayan. So, sabi Okay. po dito, no, Colossus 1, verse 15 to 23. Ang ating physical Bible, mga kapatid, yung ginagamit din po natin dito is ang Biblia 2001 version. Si Kristo ang pangunahin sa lahat ng bagay. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Siya nga po ang God revealed in the flesh. Reveal niya po yung Ancient of the Days, yung Ama, na hindi po makontain ang kanyang glory, ang kanyang presensya doon sa mismong sa highest of heavens na. Reveal ng anak ngayon sa sangkatauhan. Siya yung larawan. So, ibig sabihin, pag nakita mo ang anak ng mga nakawitness sa kanya doon sa New Testament, nakita na rin nila ang ama. Diba? Kasi tanging anak lamang makapagkukuntin. Walang ni kanino man. Kahit nga po dito, sabi nga po, sino nagsabi nun? Si Solomon o si David, na yung gagawin na templo para sa kanya, na doon nga mismo sa highest of heavens, hindi makontain yung glory niya. What more pa doon sa ginawa ng tao? Diba, hindi siya magdidwell doon sa ginawa lamang ng tao. Na ngayon nga, ang templo, nasabi rin niya ni Sis Angel sa kanyang na topic, no? Na ang templo kung noon, physical, ngayon, spiritual na tayo na. Tayo na po mismo. Yung ating mga puso na kailangang mapabanal. Kasi po, our God is holy for we should be holy also. Kaya nga pong sabi niya, no, tanggihan na ang lahat ng nakarurumi sa atin, lahat ng mga pagnanasa ng ating laman, lahat ng pagnanasa dito sa mundo, tanggihan na para mapabanal na tayo ng Diyos. Kasi hindi pwede na yung dwelling place niya ay marumi. Siya ay Diyos. Holiness cannot coexist with wickedness and lawlessness. Mga kapatid. Sabi po dito, no, sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ito nga po yung nabanggit natin kanina. Linikha po ang lahat by Him, through Him, and for Him.
Ito pong nagpapatunay na siya'y tagapaglikha. Huwag niyo pong inaalis na siya'y creator, Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya. Diba? Yan po yan. At malalaman din po natin yan, no? Sa mga succeeding na verses na ating mababasa. Sabi po dito, no? Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nakakahawakang sama-sama niya. Siya po yung nagkaisa sa lahat. Kaya nga po, tayo'y napagkaisa. Diba? Lahat ng bagay na nalikha, pinagkaisa po sa Kanya under His control, under His authority, under the power of God. Yan po yan, siya ang ulo ng katawan. Ang iglesia, tayo po yun, we are the church, the body of Christ, siya ang pasimula. Ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Siya po yun ang una sa lahat. Maging nga po yung old law, inimbody niya. Finulfill niya, nagpasaloob siya dun. Kahit nga po, di ba, alam natin yan sa New Testament, doon nandyan na po ang Panginoong Hesus. Di ba? Lahat po, finulfill niya sa old law. The law and the prophets, finulfill niya. Nang sa gayon, yung old law, ma-accomplish yung final or ultimate purpose. Hindi po kasi natatapos dun eh. 'Di ba? Kailangan po yun ay guardian lamang until the coming of the Messiah na magfulfill. Siya po yung fulfillment. Na kung yung old law lang, hindi po yun yung pinaka-final na plano ng Diyos. Panimula pa lamang po iyon. Darating pa po ang Panginoong Hesus, yung kanyang first coming, no, na yung sa New Testament po, na binigyan niya na po ng diin. Kumbaga sa bahay na walang bubong, linagyan niya na ng bubong, linagyan niya na ng fulfillment, ng final end goal, ng ultimate purpose. Diba yung old law? So sabi po dito, no, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Ito nga po yung naging way. Yung kanyang crucifixion, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, talagang sacrificial lamb. Siya lamang po yung holy, blameless, and righteous. Lahat po kasi tayo, we fall short of the glory of the Lord. Pero dahil ang Panginoon ay sinless, Panginoong Hesus, yung kanyang banal na dugo yung naglinis sa atin, yung nag-reconcile sa atin, sa Diyos. Na dati nga po, sa old law, ang dala nun, kamatayan, kaparusahan po agad. Pero ngayon, sa new law, which is we are under grace na nga po, under love, yan na po yung new law, spiritual, na pasalob sa pagmamahal, ay tayo'y napanumbalik yung relasyon natin sa Diyos. Nagkaroon na nga po tayo ngayon ng pagkakataon na mapabilang sa Kanyang kaharian. Diba? Yan po yun mga kapatid, at kayo nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Kasi nga po, tayo noon ay kalaban ng Diyos. Ang kumakaibigan sa mundo ay kalaban ng Diyos. Tayo po hindi lamang natin kinakaibigan. Talagang ini-embody natin yung pagiging makamundo. Si Satan po ang nasa-serve natin, kingdom of darkness ang nasa-serve natin dati. Nung tayo makamundo at makalaman pa. Pero ngayon, sabi po ng Panginoon, sa pamamagitan nga po ng kanyang banal na dugo, nakapagkaisa na po tayo sa Diyos, at nang dating hiwalay tayo sa Kanya, kaaway niya tayo, ngayon, tayo hindi lamang kabati, hindi lamang kaibigan, ginawang anak at tagapagmana. Diba? Napakabuti ng Diyos. Palakpakan naman po natin ng Diyos. Diba? Napakabuti ng Diyos. Praise God. Thank you, Lord. Diba? Sino ba naman po tayo na makasalanan, na while we are still sinners, He died for us? Sino ba naman tayo? Para pagsakripisyuhan ng buhay ng mismong Diyos na nagkatawang tao. Diba? Kaya wag po nating sayangin yung libreng kaligtasan, yung grace na binigay niya sa atin, na ang meaning po ng grace is not license to sin. Sabi po sa Titus chapter 2, na ang grace ay tinitrain tayo na talikuran na yung lahat ng ungodliness at unholiness na ating ginagawa noon. Yan po ang tunay na grace. Hindi yung sasabihin mo na once save, always save ka, pero wala ka namang pagbabago sa pamumuhay mo. Diba? Gusto ng Panginoon, His will is our sanctification. Hindi niya will na kapag
pagkatapos niyang malinis ka, pagkatapos mong malaman ng katotohanan, ay babalik ka na naman sa karumihan. Di ba mga kapatid? So sabi po dito, ay pinagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman. Yan nga po yun, no? Sa 1 Corinthians po, nabanggit dun at nabanggit na rin natin nung nakaraan, na kung ang Panginoon, God is Spirit. Ngunit, di ba, meron nga pong spiritual body and natural body. So, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ito po yung natural body niya. Yun po yung nakita nga po ng mga naka-witness sa Panginoon. God revealed in the flesh in the form of a servant. He takes a human form. Diba? Sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kasi nga po, di ko po alam kung sang parable yun, no? Or yung sabi po, na kapag yung wheat, diba? Pagka binaon mo sa lupa, pagka nakaangat siya, hindi siya tutubo. Pero pag binaon mo siya sa lupa, tutubo siya. So, ibig sabihin, ang death nagpo-produce ng glory. So, kailangang mamatay ng Panginoong Hesus para ma-produce yung glory para tayo na mga tagasunod niya, nananampalataya sa Kanya, ay kasunod din pong magra-rise, magre-resurrect. Siya nga po yung una sa lahat. Kumbaga siya po yung leader at tayo yung magfa-follow sa Kanya bilang ating head, yung Kanyang katawan magfa-follow dun sa head. Diba? Sa Kanyang hirap, tayo magfa-follow tayo kung ano yung pamumuhay niya noon. Sa Kanyang mga dinanas, sa Kanyang resurrection, diba? Ganun din ang tatamasain natin. Linatag niya na nga yung daanan na dadaanan natin, kaya nga siya po ang tanging daan, katotohanan at buhay. Yan po yan, para nga po tayo ay maiharap na banal. Ulitin ko lamang po, maiharap na banal. Ibig sabihin, ang kalooban ng Panginoon ay tayo po'y mapabanal. Diba? At walang dungis, holy, blameless, and righteous para maipresenta sa Kanyang pagbabalik. Sa Kanyang pagtutubos. Second coming. Sabi po dito, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilo sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Take note po itong word na to, no? Silong ng langit, under heavens. Na tayo daw po yung nasa under heavens, tayo yung pinahayagan ng ebanghelyo. So, ibig sabihin, mismong yung mga anghel na nandun sa heaven, hindi po napahayagan ng ganito. Kita nyo po, na we are more than blessed. Diba? Sabi dyan, no, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito. Basahin ko po sa inyo sa 1 Peter, yung supporting verse po dito sa verse 23. Wait lang, brother, Daniel. Yung ko tong verse, for 1 Peter. Connected siya dito sa Colossus 1. 1 Peter chapter 1, verse 11 to 12. Ayan, sabi po dito, no, sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo, na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito nga po yung ebanghelyo, yung kingdom gospel, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo. Ibig sabihin po, ang tinutukoy dito yung mga propeta noon, na yung ginagawa nilang pagpo-prophesy sa coming of Messiah, sa lahat-lahat ng pinofisay nila tungkol nga po sa Panginoong Hesukristo ay para pala sa atin. Hindi para sa kanila. Kasi sa kanila, hindi po pinabatid ng buo yung plano ng Diyos. Nakaharian. Kingdom of God. Sa atin na-reveal, mga kapatid. Kaya grabe, di ba? Napakabuti ng Diyos. At sabi po, di ba? Pinaunawa sa kanila yun ng Diyos. Ang ginagawa nila ay para sa atin. Para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. So, ibig sabihin mga kapatid, na yung support, kanina nga nabasa natin, yung mga anghel pala sa langit, hindi nila alam ito. Kaya natututo din yung mga anghel mismo dun sa mga nangangaral, katulad nila Apostol Pablo. Nung pinapahayag yun ni Apostol Pablo, yung kingdom gospel, your gospel of grace, talagang dun natututo yung mga anghel. Kasi sa kanila hindi pinahayag, ngunit sa atin pinahayag. Maging sa mga propeta noon, hindi pinahayag nga po yung buong plano ng Panginoon. Ginamit sila para maipahayag ang mensahe ng Panginoon. Pero para pala sa atin. Ayan o,
Hindi para sa kanila, ngunit para sa atin. Napakabuti ng Diyos, no? Hindi po ba mga kapatid? Thank you, Lord. Thank you so much, Lord.